Ngayon nga ay hito siya at patungong Sagada. Mas maaga ng mahigit 1 linggo sa usapan nila ni Maxine. Halos ipagtulakan siya ni Yaya Consuelo na umalis at ito na raw ang bahala kay Ann. Ang Norty na yata sa palagay niya ang may mahuhusay na kalye. Wala siyang naraanang sirang daan. Gayunman ay napakatindi ng sikat ng araw ay kahit ang air conditioner sa kotse niya ay tila hindi kaya ang init sa labas. Pakiramdam ni Larissa ay tuyong-tuyo ang lalamunan niya nang huminto siya sa harap ng isang restaurant. Naisip na nga ba niyang magdala ng can soft drinks kanina? Pero nang maisip na magdadala siya ng collar, she dropped the idea. Sa halip, ang medical bag niya ang hindi niya magawang iwan, force of habit. Makalipas ang kalahating oras ay nagsisimula na siyang magpalinga-linga para sa mahihintuang disinting makakainan. Iniisip niyang darating siya sa Sagada bago mag-alauna. Pero malapit na ang 2:00 ay mukhang ang layo pa niya. At kumakalam na ang sikmura niya. She only had coffee this morning. After 5 minutes, nabasa niya sa arko na nasa San Joaquin na siya. Sa pagkakatanda niya, pagkatapos ng San Joaquin ay ang Sagada na. Driving slowly, she searched for a decent place to eat. Medyo mabahay na sa dinadaanan niya kahit na magkakalayo. Bahagi na marahil iyon ng isang kabayanan. Isang roadside restaurant ang natanaw niya at mukhang disente naman. Ikinabig niya sa parking area ang sasakyan. Itinabi niya ang Toyota Corolla niya sa isang malaking truck na nakaparada sa harap ng restaurant at lumabas. Nelia's Restaurant. Iyon ang nakalagay sa karatula sa itaas ng building nang tumingala siya. Inikot niya ang paningin sa mga bundok at borol na nakapaligid sa lahat ng dako. Napakatahimik ng lugar. Wala naman siyang inaayawan sa probinsyang tulad nito. Pero hindi niya maisip na sa ganoong lugar manirahan. Isinilang, lumaki at nagkaisip siya sa syudad. At para sa kanya, bakasyunan lang ang mga ganoong remote na lugar. Kaya naman, nang sabihin ni Maxine na sa Sagada na ito mamimirmihan ay hindi niya makuhang unawain bagaman hindi niya isinatinig sa kaibigan iyon. Iniisip niyang 2 buwan lang at yayakagin na nito ang asawang bumalik sa Maynila. Subalit, kaya siya naroroon ay para sa first anniversary ng mag-asawa. And Maxine never regretted her decision. Anyway, better sa kanya ang pagtungo sa bahaging iyon ng Norty. She needed a change kahit sandali. Bago man lang siya magsimulang magbukas ng klinik. Mananatili siya sa Sagada ng 3 linggo o kahit hanggang 1 buwan. Pagkatapos ay babalik na siya sa Maynila. Pagpasok niya sa restaurant ay agad na umikot ang paningin niya sa paligid. Malinis, may ilang customers. Lumapit siya sa counter na may iskaparating salamin at tumingin ng pagkain. Mukha rin namang disente at malinis ang pagkaing nakadisplay sa iskaparati. Itinuro niya sa matandang babae na nasa counter ang sa palagay niya ay safe na kainin. Breaded pork chop, pinakbit at kanin. Pagkatapos ay pumili siya ng mesa na malapit sa ceiling fan. Hindi nagtagal ay ibinaba ng serbidora ang order niya kasama na ang kutsara at tinidor na nakabalot sa paper napkin.
Nang tumalikod ito, ay inihanda niya ang sarili sa pagkain nang lapitan siya ng matandang babaeng nasa likod ng counter kanina. Ako si Manang Nilya, ining. Pakilala nito sa puntong Ilocano. At kahit hindi nito idinugtong, ay nahuhulaan niyang ito ang may-ari ng restaurant. Probably in her early 50s. Ngayon lang kita nakita. Dito ba sa San Joaquin ang tungo mo o sa kabilang bayan pa? Sa Sagada ho ang punta ko, Manang, sagot niya. Nalalanghap niya ang amoy ng pinakbit. Abay, malapit na lang yun dito, 15 kilometro na lang. Isang tango at ngiti ang isinagot niya, 15 kilometro. Malapit. May dadalawin ka ba sa Sagada, ining? Muling tanong ng matanda nang akmang siyang susubo. She suppressed a groan. Uho, isang kaibigan. Abay, marami akong kakilala roon. Alam mo naman dito sa probinsya, halos magkakakilala ang mga tao. Sino ba roon ang dadalawin mo? Abrantes ho ang apelyido. Geraldo Abrantes, asawa ho siya ng kaibigan ko. Tinusok niya ng tinidor ang isang hiwang okra. Ah, nasisiyahang tumango ito. Si Jerry ang tinutukoy mo, ang dentistang anak ng mag-asawang Pipito at Insyang na nakapag-asawa ng taga Manila. Hindi niya mapigilan ang matabang na ngiting sumilay sa mga labi. Ngayon siya naniniwalang magkakakilala nga ang mga taga roon sa kabila ng 15 kilometrong pagitan. Gayunman ay umaasa siyang iwanan na siya ng matanda sa pagkain niya. Kung gutom siya kanina bago siya pumasok sa restaurant ay higit ngayong nasa harap na niya ang pagkain. Subalit, sa wari ay walang balak na umalis ang matanda sa harap niya. Bagkus ay hinila nito ang silya sa tabi at umupo. At bago ito makapagsalita ay mabilisan niyang isinubo ang okra. Masarap naman. Ikumusta mo ako sa mag-asawang Insyang at Pipito, ining? At mamaya'y pababaunan kita ng sumang ubi para ipasalubong. Gustong-gusto ni Insyang ang sumang gawa ko. At nagsasalita pa ito nang biglang pabalyang bumukas ang pintong salamin ng restaurant. Natuon doon ang pansin niya at natitiyak niyang pati na rin ang ilang customer dahil gumawa ng ingay ang pagbalya ng pinto. Ang ikalawang pagsubo niya ng pagkain ay muling nabitin sa iri nang mapagmasdan niyang mainam ang pumasok. She smiled and almost rolled her eyes. Isang cowboy sa Ilocanda with matching hat and boots. Hindi nga lang niya madistinguish ang kulay ng boots kung itim o brown. Puno iyon ng alikabok. Kung paanong ganoon din ang lumang pantalong maong nito at hindi siya magtataka kung sa labas ay kabayo ang sinakyan nito. The man was tall and well-built, in plaid polo t-shirt na ang manggas ay nakalilis hanggang siko, showing muzzled forearms. Hindi niya gaanong mapintahan ang muka nito dahil naliliman ng nakababang sombrero. And if you were in advertising and dreaming up hard-bidding outdoor types to sell beer to city people, then here was your man. Umikot ang paningin nito sa loob ng restaurant na tila may hinahanap. Manang Nilya, wika nito nang makita ang matandang babae. Para kang turo kong sumugod, Jack, wika ng matandang lumingon dito. Bakit ba? Galing ako sa klinika, wala si doktor. Nahinto ito sandali sa pagsasalita nang madaanan siya ng tingin.
Inalis nito ang sombrero sa ulo at dinaanan ng malaking kamay ang noo na tila nagpapunas ng pawis. Bahagyang umangat ang mga kilay ni Larissa. May kahabaan ang buhok ng cowboy. Maayos iyong nakatali sa may batok. Halos hindi mapupuna dahil natatakpan ng kwelyo ng polo shirt. Kahit kailan ay hindi niya gusto ang mahabang buhok sa lalaki. Naiisip niyang kapag nagsusuklay ang mga ito ay hinahagod patalikod ang buhok at tinatalian. And the image was definitely feminine. Yes, there was nothing feminine about this man. And the cowboy's eyes, heavenly lush, lingered on her for a moment, na tila ba may nakita sa kanyang dapat na bigyan ng ikalawang sulyap. O marahil ay binigyan siya nito ng pagkakataong suriin niya ang anyo nito, for her to fully admire his Ron's good looks. Well, he was not the kind of man she admired at all. Bukod sa hindi niya gusto sa lalaki ang mahabang buhok, ay hindi rin niya gusto ang lalaking lumalabas ng bahay na hindi nag-aahit. At ang lalaking ito ay nangingitim ang mukha sa stables, perhaps 2 days old. Another thing, ang mga mata nito ay tila nanunuri kung makatingin, at ang pagkakakunot ng mga kilay ay nagbabadya ng kasungitan. Gayunman ay sinayang ayunan niya ang sariling may hindi maitatagong atraksyon ang lalaki. Atraksyong hindi basta-basta maitatanggi. Napaungol siya, ibinalik ang tingin sa pagkaing nasa harap. Ano ba naman ang nakain niya at pinag-aksayahan niya ng panahon suriin ang anyo ng lalaki at kung dapat niyang hangaan o hindi. Ano bang kailangan mo kay Dr. Dionisio, Jack? Dumaan dito at uuwi raw sa Benguet. Sinundo ng anak kaninang umaga. Sinundo? Inalis nito ang tingin sa kanya at ibinalik sa matandang babae. Ang akala ko ba'y sa katapusan pa siya aalis? Paano ngayon? Kanina pang umaga sumakit ang tiyan ni Leonie. Wari ko'y manganganak na. Sukat doon ay muling nag-angat ng paningin si Larissa at nakita niya ang pag-aalala sa mukha ng lalaki. So, may asawa na ito at manganganak na. Abay, hindi ba't sa 1 linggo pa ang sabi ni doktor na lalabas ang bata? Mapipigil niyo ba iyon kung hindi gusto ng lumabas sa maliwanag? Wika nito na lalo pang mabahiran ng pag-aalala ang tinig. Hindi natin alam kung kailan ang balik ni Dr. Jack. Baka kung hindi mamayang gabi, bukas na ng umaga. Wika ni Manang Nelia. Hindi inaasahan ng mag-asawang mapapaaga ang pananakit ng tiyan ni Leonie, Manang. Natataranta si Tit dahil panay na ang daing ni Leonie kanina. Naniniwala akong ngayon na manganganak ang babaeng iyon. Gayong-gayon ang bakang babae kapag malapit ng manganak. Hindi maiwasan ni Larissa na di mapangiti sa sinasabi ng lalaki at itinago iyon sa pamamagitan ng pagyuko sa pagkain. At maliwanag din niyang narinig na hindi nito asawa ang manganganak. Bakit hindi kayo sumama sa akin? Dati kayong midwife, di ba? Matagal na akong retirado, Jack. Isa pa'y, hindi gugustuhin ni Leonie na ako ang magpaanak sa kanya. Sa doktor lang iyon nagtitiwala. Ang mainam pa'y, dali ninyo si Ted sa Benguet si Leonie. Suhestyon nito. Napaangat ng ulo si Larissa. Nawala ang amusement. It was none of her business. Kayang bigyan ng mga tao rito ng solusyon ang sari-sariling nilang problema. Subalit, napakalayo ng Benguet.
Katunayan ay dinaanan na niya iyon. It was almost an hour drive mula sa restaurant pabalik. Paano kung mas malayo pa ang bahay ng Leonie na ito at maaaring itong manganak anumang sandali? Isa kong doktor, ang wala sa loob niyang usal bago pa niya mapigil ang sarili. Sabay na napatingin sa kanya ang dalawa. Relief at kasiyahan ang nakita niyang gumuhit sa mga mata ni Manang Nelia. Ang tinatawag na Jack ay pag-aalinlangan at pagkamangha ang nasa mga mata. Ubigay ni, patuloy niya, iyong espesyalista para sa... Alam ko kung ano ang ibig sabihin ng ubigay ni, Miss. Magaspang naputol ng lalaki sa sinasabi niya. Tuluyan nang nakahinga ng maluwag si Manang Nelia. Hulog ka ng langit, ining, wika nito. Ano pang hinihintay mo, Jack? Samahan mo na ang magandang doktorang ito kina Leonie. Sa anyo ng lalaki na halos magkadikit na ang mga kilay sa pagkakayuko sa kanya. Sa parabang pinagdududahan ang sinasabi niya, ay hindi siya magtataka kung tumanggi itong isama siya. Siya man ay nabigla rin sa sinabi. Hindi niya inaasahang maaantala siya sa pagtungo sa kaibigan at lalong hindi niya inaasahang masabit sa problema ng iba. But first and foremost, she was a doctor at may isang pasyenteng nangangailangan ng tulong niya. Hindi niya iyon maipagwawalang bahala. Siya si Jack, ining, wika ni Manang Nelia nang makitang natitigilan siya. Sandaling naipagkamali ang biglang pagkatigagal niya sa kawalang tiwala sa lalaki. Joaquin de la Torre. Sa patron ng bayang ito, ipinangalan ang lalaking iyan ng mga magulang niya. Kaya ginagarantiyahan ko sa iyong hindi masamang tao ang lalaking ito. Alanganing ngumiti si Larissa. Bahagyang sinulyapan ang lalaking hindi na yata maghihiwalay ang pagkakadikit ng mga kilay sa tuwing napapasulyap sa kanya. Patungong sagada si Miss, si Doktora. Nilingon siya ng matanda at naghihintay na dugtungan niya ang sinabi nito. Larissa Garcia, aniya. Nagkamali siyang asahang kakamayan siya nito. Nananatiling nakatitig ito sa kanya. But maybe he was the kind of man who was uncomfortable shaking hands with a woman. Nag-angat ito ng mga mata at tumalikod. Nagpatiuna sa paglabas. Dinampot niya ang shoulder bag na nasa katabing silya at may panghihinayang sinulyapan ang pagkaing hindi halos nagalaw. Goodbye, Lance. She really half expected to see a stallion outside. Subalit, ang naroroon ay isang four-wheel drive pickup na hindi niya matukoy ang kulay sa kapal ng alikabok na nakakulapol doon. At nakatayo sa nakabukas na passenger door ang cowboy at hinihintay na sumakay siya. Dala ko ang kotse ko, nilingan niya ang nakaparadang sasakyan. Susundan kita. Ang pupuntahan natin humigit kumulang 8 kilometro mula rito, Miss. Sa isang lubak-lubak at nagpuputik na daan. Bukod pa sa may bahaging malalalim dahil sa malakas na ulan kamakalawa. Pagbibigay impormasyon nito sa kanya. At wala akong panahong ihaon ang magandang sasakyan mo kung sakaling mabaon iyan sa putik. Bahagya siyang napasinghap. The man was rude. At ngayon niya gustong pagsisihang nag-alok siya ng tulong. Huwag nang idagdag na hindi naman niya kilala ang taong ito o kahit ang matandang babaeng may-ari ng restaurant. Malay niya,
Raket iyon na kunwa ay may mga ngailangan ng tulong at iyon pala ay, "Hey, hey!" Awat niya sa tinatakbo ng isip. "Miss, gusto mo bang sumakay o tumanganga na lang dyan?" Untag nito sa sandaling pananahimik niya. Sinikap niyang rindahan ang inis. "Voluntaryo akong nag-aalok ng tulong, mister. So, I don't think I deserve your rudeness. Sorry, ma'am." Sa tonong hindi naman talaga humihingi ng paumanhin. "Hindi ko kasi maintindihan kung bakit tila nag-aatubili kang kumilos diyan, gayong sabi mo nga'y voluntaryo kang nag-aalok ng tulong. Baka pagdating ng sa pupuntahan natin ay nakapanganak na si Leonie. Mabuti kung ganoon nga. Paano kung mapanganib siya?" Nahimigan niya ang pag-aalala sa tinig nito. Sa kabila ng sarcasm at sa sapat iyon upang magmadali siyang tunguhin ang kotse at kuhanin doon ang medical bag niya. "Huwag mong alalahanin ang sasakyan mo," wika nito nang makitang nililingon niya ang kotse niya. "Hindi mawawala iyan diyan." She really hopes so. Naging padalos-dalos siya. Walang kibong sumasakay siya sa passenger seat. Isinara iyon ng lalaki at umikot na sa driver's seat. Hindi nagtagal ay nasa highway na sila. Subalit, makalipas lamang ang wala pang 6 na minuto ay kumaliwa na ang 4-wheel drive sa isang road papasok sa gubat. The man was moodily silent in the next 15 minutes at nakita niya kung bakit. Puro malalalim na lubak ang dinadaanan nila at kung hindi memoryado ng driver ang daan at kabisado kung saan mas mababaw ang lubak na natatabunan ng nagpuputik na lupa ay malamang na bumalaho kahit ang 4-wheel drive. At aaminin niyang mahusay itong driver. Hindi miminsang lumihis ito sa daan at sa gilid pinaglandas ang sasakyan kung saan ay naslilinyahan ng mga kung ano-anong birding halaman at mga baging ng naglalakihang puno. Subalit sa tagiliran sa ibaba ay ang matarik na bangin kung saan natatanaw niya ang ilog. "Malayo pa ba?" tanong niya makalipas ang mahabang sandali nang mapuna niyang hindi na gaanong malalalim ang lubak at nagpaputik ang daan at bumibilis na ang pagpapatakbo nito. "Malapit na, humigit kumulang ay mga 3 kilometro pa." Marami siyang gustong itanong dito tungkol sa mga nganak. Subalit, sa wari niya ay wala itong balak makipag-usap sa kanya. Nananatiling nakatuon ang mga mata nito sa daan. Napabuntong hininga siya at isinandal ang katawan sa sandalan at pinagsawa ang mga mata sa birding kapaligiran. Kaibang-kaiba sa Maynila. Walang pollution, sariwang hangin at tahimik. "Bata ka pa para maging doktor." Nagulat pa siya nang marinig ang tinig nito makaraan ang napakahabang katahimikan sa pagitan nila. "28 na ako," wika niya, at napangiwi siya sa pagkaalala sa edad. 2 taong mahigit na lang at mawawala na siya sa kalendaryo. And it was not just her biological clock that was ticking. Baka malayo sa kanya ang bunsong kapatid sa sandaling matuloy ang plano ni Daniela na magtungo sa Amerika. Hindi niya mapapayagan iyon at kung hindi sa assurance ni John ay hindi siya matatahimik. Bata pa rin, ani Jack na nagpabalik ng isip niya rito. Karamihan sa mga kilala kong doktor ay nasa Liebo 4 na. Natitiyak mo bang kaya mong magpaanak? Nilingon siya at hinagod nito
ng tingin ang kabuuan niya. Mas malaki pa sa iyo yung paaanakin mo Isang matabang na ngiti ang pinakawalan niyang pagdududang nasa mukha nito. Hindi naman laki sa katawan ang pinag-uusapan dito, kundi ang kaalaman at kakayahan. Isa pa'y tao ang paaanakin ko at hindi baka, Mr. De La Torre. Naiiritang diin niya. She got a sharp glance from him. Don't worry, I can handle her. Unless it's difficult pregnancy. Idinagdag niya ang huling binanggit. Umaasang makakakuha siya rito ng higit na impormasyon tungkol sa mga nganak. Difficult pregnancy? Ulit nito sa sinabi niya. Nagsalubong ang mga kilay. Sa palagay mo'y ganoon ang kalagayan ni Leonie? Hindi natin masasabi dahil hindi ko naman siya nakikita pa. Pang-ilang anak na niya ito. Una pa lang, kulang 2 taon kasal pa lang ang mag-asawa at kaya kami nag-aalala ni Titi. That's her husband. Sinulyapan siya nito dahil sa 1 linggo pa ang sabi ni Dr. Dionisio na manganganak siya. Talagang plano ng mag-asawang sa ospital manganak si Leonie. I see. Tumango-tango siya. Some pregnancies are like that. Lalo na sa first-timer. It could be 15 days earlier or later. Wala na sa kanyang pansin nito dahil kinabig nito ang manibela pakaliwa upang maiwasan ang isang malalim na hukay. Kanina ba prenti si Larissa sa pagkakaupo at hindi nakahawak sa door handle dahil tansya niya ay naraanan na nila ang mas masasamang daan. Kaya naman sa biglang kabig na iyon ng lalaki ay umangat ang katawan niya sa sandalan at napahilig siya rito. Napasinghap siya ng malakas kasabay ng pagtama ng mukha niya sa matigas nitong braso. Agad na umangat ang kaliwang kamay ng lalaki sa balikat niya upang alalayan siya. Hindi ka ba nasaktan? His warm breath fanned her face. Tumingala siya at nasalubong ang mga mata nito. Subalit mabilis din siyang nagbaba ng tingin. Umayos ng upo at tumango. Ibinalik ni Jack ang kamay sa manibela. She cleared her throat. Bahagya siyang nagulumihanan sa kakaibang damdaming nadama niya nang madikit siya rito at nang hawakan siya nito. Bahagyaan niyang ipinilig ang ulo. Silly of her. Hindi na siya teenager para sa ganoong damdamin at kaisipan. She was a matured woman. At hindi si Jack ang unang lalaking nakahawak sa kanya. Her ex-boyfriends. In fact, did more than just a mere touch. Pinayagan niyang hagkan siya ng mga iyon. At isiping estranghero ang lalaking ito. Intrigued, she was due. The man was rode with dirty boots and four-wheel drive. Subalit, wala siyang nalanghap na masamang amoy mula rito. Kahit panlalaking kulon ay wala. Ang nalalanghap lang niya ay ang natural na amoy ng isang lalaki. Si Henry, ang ex-boyfriend niyang doktor. Hindi niya natatandaang hindi gumamit ng cologne, mamahaling cologne. He was so clean and neat. Laging nakaahit at maiksi ang buhok. Pero wala yata siyang natatandaang nanayo ang mga balahibo niya sa batok dahil lang nararamdaman niya ang init ng hininga nito sa mukha niya. Narito na tayo. Mga ka-lovely, hintayin niyo po ang part 3 sa kwentong ito na magpapaantig sa inyong mga puso. Huwag kalimutang mag-like, share, comment sa ating video at huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick ng bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload. At sa mga gustong magpa-shoutout, pwede kayong mag-iwan ng comment sa comment section.
At sa mga nais magpadala ng sariling kwento, pwede ninyo itong ipadala sa aking email linlad7@gmail.com o di kaya sa aking FB Lovely Ko. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, ako ang inyong Ate Lovely. God bless and more power.